Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... ito pong nasa ating screen ay walang iba kundi si Senator Jinggoy Estrada at si Pogi. Ayan mga kababayan, hindi ko kilala kung sino yung lalaki. Pero Pogi, in fairness Guwapo So, ito mga kababayan, yung mga naglalabasang litrato. Simula po nung ibinulgar ni Robby Tarosa. Ito raw si Jinggoy Estrada, ang dahilan kaya nagkahiwalay sila ng jowa niya. Hindi naman binanggit kung sino yung jowa niya. Pero sinisisi niya si Jinggoy Estrada. At sabi niya na ito raw si Jinggoy ay bakla at sinungaling. Ayun po yung naglabasan sa social media. Pero may mga may mga tao po na nagbibigay ng reaksyon na sinasabi nila, ano naman kung bakla? Isa po diyan si Christian Albert Gasa. Sabi niya, ano naman kung bading si Jinggoy at mahilig mag-booking ng mga poging boylet? This is argumentum ad hominem. Very wrong. Labas dapat yung kasarian niya sa corruption issues na kinakaharap niya. Okay, so marami po kasing reaksyon. Diba? Sabi nga nila, ano naman kung bakla? Wala naman tayong pakialam Hindi naman masama ang maging bakla. Diba? Kinikilala naman niya ng gobyerno. Diba? LGBTQ. Sabi pa nga ni Montulfo kay Jinggoy Estrada, lumantad ka na. Wala naman masama Tingnan mo nga si Bibi Gandang Hari. Si dating Rostong Padilla nagladlad na. So walang masama kung magladlad ka, Senator Jinggoy Estrada. At hindi naman masama yung ganyang klaseng pagkatao. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, tama naman yung iba. Ito ay dapat hinihiwalay sa issue ng corruption. Hindi dapat dinadama yung sabi bakla siya o tomboy siya, lalaki siya, babae siya. Wala yun, hindi yun importante. Ang importante ay yung issue ng corruption. Ito ba talaga si Jinggoy Estrada ay tumanggap ng 30% na kickback o 30% na SOP o lagay mula po dun sa kanyang allotment sa mga proyekto dyan po sa Bulacan? Yun ang importante. So, ito naman ay kinontent lang natin nung nakaraan kasi nagulat lang tayo Ano pala to dual citizen. Dual citizen. Kasi siya half Filipino saka half Pilipina. Dual citizen po. So, hindi po dapat hindi po maging issue itong kasarian. Kung sakali man totoo na bakla itong si Jinggoy Estrada. Wala na tayo ron. Ang pagtuunan natin ng pansin ay yung kanyang kinaharap na na aligasyon na siya ay nangurakot, nagnakaw sa kaban ng bayan. 'Di ba? Yung aligasyon ni Bryce Hernandez na talagang pinag-iinitan niya, gigil na gigil si Jinggoy Biruin mo, ipinalipat dun sa Pasay City Jail. So nalagay tuloy sa alanganin itong buhay ni Bryce Hernandez. Kaya nag-file siya ng ano ba yung final niya para siya ay maalis doon kasi nga natatakot siya sa kanyang buhay. So, guys, iyaan na natin si Jinggoy kung talagang bakla siya, wala naman na tayong magagawa. Ganun talaga yon. Mag-focus tayo dun sa corruption issue. Doon natin tutukan, mga kababayan. Kasi baka baka diversion daw ito, sabi ng iba iyaan na natin kung bading siya. Kung gusto niya, mga lalaki, kasi may nabalita, dumugo daw ang puwet neto. Naglabasan yung balita dati na matagal na. Dinala raw sa ospital kasi dumugo yung puwet. Ba't naman dudugo puwet nun? Baka mahilig sa maanghang. Ayun naman, nasama ng isip niyo. Baka mahilig sa maanghang at nagka-almoranas. Diba? Ano ba iniisip ninyo? Yung gingerger? Sakit nun.
So ayan mga kababayan, wag na tayo mag-focus yan sa pagiging bakla. Kung totoo, etong si Jinggoy Estrada, mag-focus tayo dun sa issue ng corruption. At eto mga kababayan, pag-usapan na rin natin, etong counter coup, dyan po sa Senado. Eto raw Senate Minority Bloc is allegedly. Hindi po ito kumpirmado mga kababayan, na kwentong Marites pa lang ito. They are planning a leadership change na naman. Kakapalit pala, palit na naman. At ang gusto nilang iluklok bilang Senate President ay si Alan Peter Cayetano. Etong si Mr. 10K. So ayan mga kababayan. Kasi ang minority ngayon, ito. Cayetano, Estrada, Jingay, Bongo, De La Rosa, Padilla, Marcos, Villanueva, Escudero, Marcoleta. Sila po ay yung siyam. Siyam na talagang sabi nila Duterte Block daw ito eh. So, sa siyam, minority sila. So, meron daw silang kinakausap nila si Pia Cayetano para naman kausapin itong 2 bilyar. So, kapag nakuha nila itong 3, ilan na sila? 12. So, isa na lang ang kailangan nila para maagaw na naman itong Senate presidency. Diyan kay Senator Tito Soto. Para maibalik si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Kasi mukhang natatakot sila kay Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi kapag si Lacson ang chairman ng Blue Ribbon Committee, wala siyang sasantuhin. Kahit pa kasamahan niyang mga senator, wala siyang sasantuhin. Ayun ba ang ikinakatakot na itong minority? Kaya talagang atat na atat sila na muling agawin yung Senate leadership kay Tito Sen para ibalik si Marcoleta. Para Para mapagtakpan yung mga kakampi ninyo na sangkot dyan po sa sa flood control projects, sa mga ghost projects, dyan sa mga substandard na flood control projects. Dapat kayo mga senator, dapat ang layunin ninyo ay maghanap ng katotohanan. 'Di ba? Yung katotohanan lang. Hindi yung pag nakita nyo na, teka, naglalabasan ng katotohanan, may tatamaan tayong kakampi natin. Teka, iwas tayo. Huwag nating ituloy ito. Ilihis natin to. Pangit yung ganun mga kababayan. Dapat ang inyong loyalty ay sa bayan. Hindi po sa kakampi. Kaya yun po yung nakikita ng mga tao na dahilan kaya etong mga ito atat na atat palitan si Tito Sen. Eto mga kababayan, pakinggan natin si Senate President Tito Soto. Pinakamagandang tanong is nila, bakit? Ano casus belli? Bakit gusto niyo magpalit agad? Ano ang problema? Or baka naman, as usual, there are many people who dislike me. No matter what I do, they will dislike what I do kahit makakatulong pa sa kanila o sa bansa. At meron din naman mga tao na naniniwala sa mga nagawa ko na dati na sinusuportahan nila yung aking leadership. Ang lumulutang ng pangalan na gusto yata ipalit sa inyo ay si Minority Leader Alan Peter Cayetano. Kano po ito katotoo? And number 2, how confident are you about your numbers at this point? Most probably because siya yung binabanggit sa social media ng mga trolls I leave it up to God. I am quite confident that my colleagues understand why we had to change leadership, and most of my colleagues, sa matter of fact, may mga iba kaming mga hindi kasama sa majority na kausap namin, interesado nga na sumama sa majority. Pinakamagandang tanong. Okay, so yun yung isa sa statement ni Tito Sen. At ito pa, sabi ni Tito Sen, very dubious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson, gusto na ng ilan na mapalitan agad. What are they so afraid of? Ano ba ang kinakatakot na itong minority? Yan po Senator Vicente Soto Duterte, Senate President Pro Tempore, na nagpasaring laban sa kumakalat na balitang muli na namang magkakaroon ng palitan ng liderato sa Senado kahit isang linggo pa lamang mula ng matalagang leader o may talaga ang mga bagong leader. So grabe mga kababayan, kasi natakot sila Lalong-lalo na kay Ping Lacson. Ito kasi si Ping Lacson, ang dami na pong nauungkat, ang dami pong nadidiskubre.
Nadidiskubre yung nangyari sa Bulacan. At nadamay si Joel Villanueva. Ngayon, meron nang siyang hawak na CCTV footage. Nung pagpunta-punta nung isang representante ng isang kontraktor na sinabi ay nagbibigay ng kickback dito kay kay Jinggoy Estrada. At dyan pa mismo sa Senate nagpupunta. So, sabi ni Senate President, ano ba kinakatakot nyo? Ako, alam ko na kung ano kinakatakot ng mga yan eh. Diba? Natatakot sila na marami pa, baka mas marami pang maungkat. Kaya gusto nilang maalis si Tito Soto para maalis etong si Ping Lacson. Kung dati, si Marcoleta ang naging dahilan kaya napatalsik si Chis Escudero, ngayon ang ginagawa nila, papalayasin nila si Tito Sen para matanggal etong si Ping Lacson. Dahil madami pong nasasabi na si Ping Lacson at actually iniimbestigahan na rin niya yung mga flood control projects na binanggit ni Bryce Hernandez dyan sa Bulacan. So lahat po ng allotment o yung proyekto galing po sa allotment ni Joel Villanueva at ni Jinggoy Estrada ay mauungkat po yan, titingnan po yan. Kaya talagang madidiin ang mga ito. Isabi pa naman ni Ping Lacson, wala akong sasantuhin, kasamahan man namin yan o hindi. Congressman man yan, senator man yan. Wala akong sasantuhin. Palalabasin namin ang katotohanan. Kaya, ayan na, talagang gusto nilang tanggalin itong si Senator Tito Soto sa pagka-Senate President kasi automatic yan eh. Tatanggalin din nila si Lacson at ibabalik si Marcoleta na halatang-halata naman na pinagtatakpan itong mga Duterte. Kaya, doon lang sa mga senators, no? Sana kampihan naman ninyo yung katotohanan. Yung chairmanship kasi minsan hinahabol lang nila yung chairmanship eh. Diba? Di ba pwedeng ang ipaglaban nyo naman yung prinsipyo ninyo na kayo'y tumayo sa tama? Wala eh. Mga kababayan. So, isa pa, yung commission po na itinatag ni Pangulong Bongbong Marcos, nandiyan na itatag na po. Yung independent commission na mag-iimbestiga. So, siguro, pinakamaganda, tigilan na yung investigasyon eh. Para sa akin kasi sa House nag-iimbestiga. Dito sa Senate nag-iimbestiga. NBI nag-iimbestiga. DOJ nag-iimbestiga. Kulang na lang tayo, maki-imbestiga na rin eh. Ang dami na po nag-iimbestiga eh. Tapos meron pa independent body na nag-iimbestiga. Eto namang sa Kongreso, sa House at sa Senate, nag-iimbestiga sila in aid of legislation. Wala naman silang may pakukulong dyan eh. Meron ba sila may pakukulong dyan? NBI, may naipakulong na ba? Yung maliliit na tao na ipakulong. Pero yung investigasyon nila kay Sara Duterte, doon sa threat, kay Presidente Marcos, kay Martin Romualdez, kay First Lady, may nangyari na ba? Wala. Puro investigasyon. So sana yung investigasyon na itong nung independent body, independent commission, sana naman diretso kaso na agad. Mas okay pa si Vince Dizon sa DPWH, kinakasuhan niya agad eh. Dito wala eh. Takipan lang ng takipan eh. Sa House, takipan. Sa Senate, gusto nilang pagtakpan. Kaya nga nagkuku eh. Gustong palitan si Senator Soto eh. Ay, walang mangyayari pag ganyan. Ay, doon na lang tayo maghintay sa Independent Commission. At least yun, walang politiko ron. Sana lang, hindi malapitan ng mga politiko at hindi malagyan. At ilabas talaga ang katotohanan kung sino ang dapat managot, ang makulong. Diyan po sa mga anomalya sa flood control projects, diyan po sa DPWH na meron pong
sa buhatan ng kontraktor, ng politiko at ng DPWH officials. Ayun po ang dapat na maparusahan kung sino man sila. Pero dito wala parang wala tayong makikita rito, maayos-ayos Pero mo si Senator Ping Lacson, eto na, sinabi niya na wala siyang sasantuhin. Ngayon, eto nababalita. Magkuko naman itong mga Duterte Black. Talaga pong meron silang kinakatakot. Kaya ganun ang balak nila. So sana hindi magtagumpay. At sana magtuloy-tuloy ang gagawin ni Senator Ping Lacson para managot kung sino man yung mga tulongges na talagang nagnakaw sa kaban ng bayan. Alright, so yun lang po muna. Si Jingo Estrada, yaan nyo na lang siya kung lumalabas na siya po ay dual SIM o dual citizen. O kaya ay half cook. Yaan na natin siya ron. Basta tumutok tayo dun sa kinasasangkutan niyang corruption o anomalya dyan po sa flood control projects. At dito naman sa binabalita nilang pagpapalitan na naman sa liderato ng Senado, dapat naman, baka pwede naman, taong bayan naman ang unahin ninyo, tigilan nyo na yung politika ninyo. Kawawa bansa natin kapag ganyan. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.